punta na tayo, tapos na tayo sa mga failure, mga mga kalokohan ko, mga kagawan ko, mga mali kong ginawa sa art na hindi successful. That's why I was a starving artist. Going forward with our tandem art group ng wife ko na Kurosako. So as I mentioned, kami ng wife ko, nag-start yung Kurosako dahil gusto namin bumalik sa comics ng wife ko. So, nagbenta kami ng comics nun sa booths, sa Comic Cons, and art events, sa Comic-Con, ganyan. So, I realized nga na ito yung dapat kong gawin as an artist for me to produce a steady kind of work aside sa mga art jobs. So, what do I mean by that? Yung gusto naming dream job na gumagawa ng comics, gumagawa ng books, gumagawa ng art, para masustain namin yun, kailangan namin tumanggap ng art jobs. So, isipin nyo, kung hindi ako naghanap ng truth ng time na muntik na ako magpakamatay, na sabi ko, kailangan kong, para masustain yung comics ko, kailangan ko tumanggap ng ibang jobs kasi may gusto akong i-maintain na art career. 'Di ba? So, I was able to swallow my pride na tumanggap ng mga commission, ng mga paggawa na artist, ng mga paggawa ng mga tao, ng mga stuff, so that I'm able to create something of mine as well. Gets nyo? Para may pambayad ka, may pangkain ka, pambili ka ng art materials, kailangan ko tumanggap ng art jobs. And we both had to do that, me and my wife. So, I realized na hindi ako marketing assistant, hindi ako curator, hindi ako gallery assistant, hindi ako muralist, hindi ako call center agent. Alam mo ano na-realize ko? I realized na iisa lang ang job title ko. Since artist ako, artist kami, and sa totoo lang, super flexible ng pwedeng gawin ng artist, pwedeng painter, pwedeng designer, and even yung mga sabi ko hindi ako, pwedeng pasok din yun sa artist, diba? Pero this time, I have to at least accumulate everything that I've learned din. Lahat nung sabi kong mga bullshit na hindi totoo, na lies, na hindi truth sa mga pinagdaanan ko, of course, meron din ako mga natutunan na lessons about art, about how to tackle, how to deal with parang creative block, how to deal with people, how to do a business. Madami rin ako natutunan nun sa totoo lang. So, I have to at least, yung naku-accumulate ko, everything that I've learned, maaari naming ibuo yun, na lahat ng natutunan ko, magagamit namin yun. And yun nga, so, sabi ko nga, since flexible ang word na artist, hindi man kami nag-work sa isang office para meron kaming sweldo na at least 30,000 a month para pambayad sa mga kinailangan namin bilhin or food or para pang sustento sa anak namin. Hindi man kami sumisweldo ng 30,000 or more a month sa isang steady job. Ang ginagawa namin, we accept all odd jobs na related sa art na kaya lang kami gawin. Like yun nga, painter, illustrator, designer, comic book artist, iba pa. Diba? Commissions, ganyan. So that we can accumulate what we can sa isang buwan para makabayad kami ng bills, ng rent, ng pangkain, pambili ng materials, and panglabas minsan. So, ibig sabihin, hindi ako isang title lang na artist. Kasi minsan, naiisip ng ibang artist na kailangan ganitong artist na ako. Hindi. Pwede kang maging sari-saring klaseng artist as long as kaya mo yung gagawin mo. Magaling ka doon, may talent ka naman mag-design, may talent ka naman mag-drawing. Ba't di mo pagkakitaan yan? Huwag mo sabihin na, hindi naman ako muralist, hindi ako tatanggap ng mural. Alam mo yun, kung kaya mong gawin mo na lang kasi hindi ka naman may steady job. Lahat tayong mga artist, hindi naman tayo may steady income diba? Alam, sobrang kilala ka na or sikat ka na. Hindi mo na kailangan tumanggap ng ganun. Pero pag starting ka pa lang, you better work your ass off. Kasi kahit pa paano, diba? Basta may interested sa gawa mo, gawin mo yung lahat na magagawa mo. Kasi na may pera no, gagawin mong pang bato, diba? Gumawa ka na lang, kumilos ka, and kainin mo yung pride mo at gumawa ka ng art mo. Kasi minsan lang may magkagusto sa gawa mo, tas hindi mo pa i-entertain. Alas, sobrang malaswa yung pinapagawa nila, huwag mong gawin. Pero kung hindi naman masama sa loob mo, at kailangan mo ng pang-ulam today, wala ka pang pagkain, edi humingi ka na ng sweldo, mag-down payment na siya, which is natural practice naman. Tapos, gawin mo yung art na pinapagawa niya. Tapos, di ba? Huwag ka nang magdrama-drama dyan, wala ka naman pangkain. Alam mo yun. So, yun lang. Kinain lang namin pride namin. And up to now, ganun pa rin ginagawa namin. And successful pa rin kami. So, in other words, we're not starving artists anymore. Okay, hindi na kami starving artists kasi nakakakain na kami. May work na kami no matter how little we get from all those works that we accumulate. Diba? Kung ano man yung kinikita namin nun, work na namin yun. Kasi pagka pinagsama-sama mo, buo naman yung 30, tapos wala pa kaming boss.
wala kaming office. Di ka namin kailangan mag-commute every day para mag-asikaso ng kung anumang papeles na hindi namin gustong gawin, like my call center job. And I can still play with my son at home. Pwede pa kaming maglambingan ni Mrs. Pwede pa kaming magluto ng gusto naming luto. Pwede kaming gumising kung anong gusto naming oras gumising. Depende na lang sa schedule. Alam mo yun, so parang parehas lang naman tayo ng kinikita kasi ikaw, may isa kang boss na you want to do or please your boss doing something, maybe something you don't like, versus sa amin na ang dami namin kailangan tanggapin na trabaho sa iba-ibang tao, pero if you think about it, pares tayong sinusweldo pero may mas free time pa kami. So yun yung gusto ko as a full-time artist. Full-time ka ang artist, ibig sabihin nun, you also get the perks. As a full-time artist, you can wake up anytime you want. Kung yun yung schedule mo, pwede kang magpahinga, walang gigising sa'yo, hindi ka kailangan pumasok ng ganitong oras unless may kailangan kang meeting na puntahan. And then you still have to paint, of course, pero doesn't matter kung ano unahin mo, basta matapos mo, depende yun sa deadline. Pero the freedom I get out from getting or being a full-time artist is vastly enormous. Kumpara mo dun sa call center agent ako na ganitong time ka papasok, ganitong time ka uwi, minsan may overtime pa, pagod ka, at hindi ka pa satisfied sa work mo. Kasi if we're all just wasting our time in this life, if you call it wasting time, yung amin, hindi yun wasting time kasi I'm doing something that I love doing versus yung something na binabayaran ka nga, mas mataas sweldo mo, mas steady yung income mo, mas steady yung ginagawa mo, pero hindi ka naman satisfied. I would rather, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pangbayad ko this month, pero alam ko namang may makagawa kong paraan, mag-painting lang ako at benta ko ng right amount, may bibili rin nun. Kaysa sa, hindi ko alam kung saan ako pupunta after kung gawin itong trabaho ko dito sa office work ko. 'Di ba? Para sa man tayo nagre-risk pero yung risk ko lang, para sa akin, mas mataas, pero mas fulfilling. So, sa kahit anong petsa, sa kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, para sa akin, mas malaking risk na tinitake ng mga nag-work sa office na hindi nila ginagawa yung gusto nila. Kasi they are selling themselves. Yung binibenta nila yung oras nila para sa something na hindi naman para sa kanila. Oo, they can pay the bills, like I said earlier, pero hindi sila fulfilled. Kaya ang dami nade-depress, ang dami naghahanap ng bakasyon kung saan pang lugar. Kasi nga, hindi naman sila nasasatisfy ng ginagawa nila. Naghahanap sila ng freedom. Naghahanap sila ng ecstasy sa ibang lugar na hindi nila mahanap sa work nila. Kasi nga, anyone can do their work Kahit hindi sila yung gumawa, ibang tao makakagawa nun. It's not their personal work, 'di ba? And I can say that kasi yun yung naramdaman kong nasa call center ako Yung hindi ako fulfilled dahil hindi naman konektado dun sa gusto kong gawin yung ginagawa ko. I guess may mga taong gusto talagang mag-work dun. Yun yung calling nila. That's fine. What I'm saying is, hindi para sa akin yun. As an artist like myself, na ganito yung gusto kong gawin, hindi ako makakonect dun. And yung ecstasy hinahanap ko noon, kaya ako nagpapainom every weekend, nagpapapizza ako sa friends ko, naghanap ako ng art talk, whatever, nagko-computer games ako kasi hindi ko ma-fulfill yung sarili ko, wala akong ma-achieve na physical, na-achieve ko talaga. Kasi nga, yung time ko kinakain ng work ko noon versus right now, na anytime, every day, na-achieve ko yung gusto ko ma-achieve dahil nagtodrawing ako, gumagawa akong podcast, sa kanyang oras ko, na-interview pa ako. So, ang dami ko na-achieve every day. And if I can't stress this enough, guys, if you are an artist by heart, if you are a creative by heart, risk it, guys. Risk nyo yan. Ipaglaban. Naiyak ako kasi ipaglaban nyo yung nyo. Yung dami ko kasing kilalang hindi ginagawa ito, natatakot silang gawin. Yung i-risk nyo. I-risk nyo yung i-risk nyo lahat para magawa nyo yung kailangan nyo gawin. Kasi sa totoo lang, guys, it's worth it. Walang bakasyon sa aksang lugar, walang bagong sapatos, walang bagong cellphone ang makakapagbigay sa inyo ng satisfaction if you are able to create what you are really here for in this earth, in this world, in this time. Hindi mabibili ng kahit anong Game Boy, Super Nintendo, whatever, na false reward yung pinapatay yung creative side nyo. Kung hindi yung pag-create mismo nung gusto nyong gawin dito sa earth na to, yan yung pinaka-reward nyo, guys. And hindi nyo mabibili.
huwag kayong matakot na gawin yun. In fact, actually, sobrang nakakatakot yung ginagawa nating lahat na artist, lalo na dun sa talagang hindi pa nagagawa. Nakakatakot siya, pero hindi kasi talaga mawawala yung takot, as I've learned. Talagang kailangan mong maging brave enough to let go kung ano man yung sa tingin mo nagbibigay sa'yo ng false security na dahil porket may sweldo ka dun, porket meron kang sariling accomplishment in that area or in that field na hindi mo naman talaga gustong gawin at gusto mo talagang magsulat, gusto mo magpaint, mas i-pursue mo yun. Kasi sa atin, mga artists, pag hindi mo ginawa yun, mamamatay ka eventually. And hindi mo magagawa and i-regret mo yun. And at the same time, yun yung nakaka-depress. Yun yung tinatry mong bigyan ng substitute pero hindi mo mahanap dahil hindi mo ginagawa yun. And if you're not able to do, talaga makapag-quit ka dun, di sa pagsabayin mo. Basta wag kang hindi gumawa ng art mo. Gawin mo yun. Gawin mo yun with all your heart and you will know what I'm saying. And eventually, magpo-full time ka rin pag narintindihan mo yun. So, yun yung side ko. And yun yung ginagawa namin ng wife ko, sa totoo lang. So, yeah. So, me and my wife, we actually pursued our dream job is just to make art for a living. Yun talaga yung gusto namin So, tanong nyo rin sa sarili nyo, ano ba talagang gusto nyo gawin? Diba? And if may sagot ka sa sarili mo na alam mong hindi ka nagsisunungaling, alam mo talagang yun, hindi dahil inimpluwensyahan ka ni Marius Black, hindi ka inimpluwensyahan ng magulang mo, ng nanay at tatay mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, ikaw yun ang sagot mo, gawin mo yun. Huwag kang papayag na hindi mo gawin yun. Kasi para sa akin, ganun mo lang talaga mahahanap yung totoong calling mo sa buhay na to. And minsan talaga, ikaw lang makakagawa nun. Ikaw lang makakagawa ng novel na yun, ikaw lang makakagawa ng painting na yun. Hanapin mo. And also, improve it every time you do it para mas lalo kang gumaling. So, yun. So, and, me and my wife, si Guada, tsaka ako, pursue it we did. Nung nag-start kami ng Kurosaku, sabi ko nga, it's 2016 yun, nung before pa kami ikasal. And we were making comics and nag-accept din kami ng art jobs sa side, like commission pieces for paintings, portrait commissions. Nag-accept na nga kami ng murals din noon. Ngayon hindi na. Nag-accept kami ng portraits sa tao, pati sa pets. Lahat talagang tinanggap na namin kasi we are not starving artists. We are hungry artists. Yun yung definition namin sa sarili namin. Kasi ang starving artist, siya yung walang makain. Gutom siya. Diba? Yung katulad ng in-explain natin kanina, may pera na ayaw pa niya, parang gusto niya ng ganitong lifestyle, ayaw niyang umasa sa pera. Yung ganun, so starving siya, gutom siya Diba? Nagugutom pa rin siya. Pero for me, iibahin ko yung definition ng starving artist na maganda. Gagawin ko maganda. Gagawin ko hungry artist. And nag-talk na rin kami dati about hungry artist. Ang tawag namin doon, the Hungry Artist Workshop. At in-explain ko doon, it's better to be a hungry artist than a starving artist. Ang difference, ang hungry artist, you are hungry for more wisdom, more knowledge, more skills, more art that you can be inspired by. Kasi si Steve Jobs, naalala niyo siya, yung sa Apple, diba? Si Steve Jobs, may nakuha siyang quote sa likod ng magazine that he made to his own motto. Anong sabi? Stay hungry, stay foolish. Ibig sabihin ng stay hungry, ibig sabihin niya lang na huwag ka masyadong magpakasasa dun sa dahil busog ka na, dahil mayaman ka na. Still make mistakes, be foolish, and be hungry. Ibig sabihin, maging hungry ka din in terms of maging hungry ka sa knowledge, sa wisdom. Huwag kang masatisfy na nakuha mo na yung gusto mong gawin. Like us, we still are hungry to improve our art, to discover new things sa art, to make our own art. We are hungry to share our art. Hindi kami starving for attention. Hindi kami starving for food. We are hungry about new art. So it's it's the same difference for you, pero para sa akin magkaiba yun. And mas maganda yung connotation na hungry artist kaysa sa starving artist. So that is our stance. We are all hungry artists instead of starving artists. So mas magandang maging hungry artist tayo. So kami naman ni Guada, of course, we also attend group shows. We also participate group shows. We also make our own one-man shows. All this is all because I was seeking for the truth. Hindi ako mapupunta dito because I was lying to myself na si Marius Black dapat long hair, dapat lagi naka-black. It's not really the case. Dapat mahaba kuko, may pintura yung kuko na black. Ang dami kong
ka-ek-ekan nun eh. Ang daming kong ka-artehan nun pero wala sa art ko. And yun yung naging downfall ko is because naniniwala ko na para magkaroon ako ng art powers, para maging akong sobrang kilala, kailangan kong may sobrang presence ako, kailangan may costume ako na isuot, na hindi naman talaga ako, pwede naman short hair ako, pwede naman naka-white ako pwede naman may chan ako alam mo yun, hindi ko na kailangan ipakita yung abs ko sa buong mundo hindi ko kailangan yun. You know what I mean, guys? So, dahil nagpakatotoo lang ako sa gusto kong gawin at hinanap ko yung totoo, nahanap ko yung success sa art at sa sarili ko, personally, nahanap ko si God, nahanap ko yung asawa ko, and yun lang, kailangan nyo maging truthful sa clients nyo, sa sarili nyo, sa ginagawa nyo, kung magaling ba kayo. Just looking for the truth, change all my failures. Actually, I'll go one step further. Yung lahat ng naging failures ko, na-flip ko sila to success dahil hinahanap ko yung truth. I'll elaborate on that later.